Ah, mag-umpisa tayo sa needs ko. Paano ko makukuha ang needs ko? Yung trabaho. Bago ka magtrabaho, kailangan mo ng degree o katunayan na skilled ka. Paano ko nakuha yung skills? Nagbenta ako ng bonsai. Sarili kong sipag at saka naka 12,000 plus ako. O 13. Naglakad ako papuntang TESDA dahil walang sasakyan. COVID. Hinaharangan ako sa lahat ng pwede kong maging armas o weapon para mag-survive. Naka NC2 Domra, NC2 Electrical, Automotive NC1. Nung dinala kami ni Lloyda sa Calamba, Laguna, 2018, nag-aral ako ng electronics at walang mapaglagyan sa amin na trabaho. Nag-COVID, March 14. Nakuwi kami dito 2019 August. Nag-aral ako sa TESDA bago yun nagtrabaho muna ako paggawa ng bonsai. Tapos wala sa sakyan. Strategy ng scientist na patayin ako. Tutumin ako. At speaking of gutom, nung nakuha ako 2020, 2022, nag-start ako sa 21 sa 2022 February 28 sa Tabuk Kalinga. Ang sahod 320 pesos. Strategy ng gobyerno nila na bigyan kami ng ganong klase ng provincial rate, regional basis. Ang tanong ko naman, ano ang kinalaman ng regional basis? So, strategy lang nila na kumuha ng pera, mag-cut ng salary ng mga scientists o ng mga owner o business, corporate company na investment. Abroad. Ang sabi nila sa akin, we need you to expose them. Nagtagal ako sa Tabuk, 6 months. Inilipat ako sa PPI Buntun. 1 year and may git. August, September, October. 1 year and 2 months. Nilipat ako sa Tabuk. Nilipat ako sa BPI Buntun. August 8, 2023. August 22 ata yun. Tapos August 23, nag-close ang BPI Buntun. Nalipat ako sa 2023, 24, 25. 23, 24, 24, 25, 26. Nag-close ang BPI Buntun August 22, 2023. Kasi 24, 25, 26 andun pa rin ako sa SM. Ang salary namin sa BPI 420. Yun yung sinasabi na hindi nila kayang makipag-compete sa mga investors abroad na nagmamay-ari ng big corporate companies na pinapakain niya ang mga tao sa Pilipinas sa rate na 682 pesos. Janitor lang yun Pero ninanakaw ng mga oligarko, politiko, mga maliliit na businessman na hindi kayang makipag-compete sa sahuran na ibibigay sa mga mismong Pilipino. Dahil sila mismo ang nag-i-slave sa sarili nilang kababayan. They can compete
at gusto nila ng business na mayroong kita sa strategy nila, ipapantay nila yung sahod na ibinibigay ng bigger company sa strategy nilang provincial rate na hindi malalaman ng kahit na sinong Pilipino dahil lang sa pang rason nila dapat mataas ang pinag-aralan mo. Mataas sa pinag-aralan nila pero hindi nila kayang sahuran ang mismong matataas na accountant nila. Dahil may strategy ng pagnanakaw sa isang resources para i-divide mismo sa mismong sinasabi nilang matatalino. Tama ba yung mga strategy o system na binuo nila? Para hindi sila mapahiya sa buong mundo, ginawan nila ng strategy ng provincial rate. Ano ang kinalaman ng provincial rate kung big corporate companies ang nagdesisyon, nagbigay ng rate nila sa mismong maliit na tao nila na 682. Ang pinakamaliit na tao ng private sector ng big corporate company. Biggest yung mga investor abroad, yung bumuo ng mga ibebenta nila, yung gumawa ng machine, nag-cost cutting, nag-adjust, nag-aral para magbigay ng trabaho, buhay sa mga tao na ang pinakamaliit na tao nila ay janitor. At ang rate na binigay nila ay 682. So ang ibig sabihin, yung walks of life ko bilang Heart Thoughts ay para ilantad ang baho ng Pilipino dahil pinilay din nila ako. Gusto nila akong patayin ng dahan-dahan. Like they did nothing. Hindi nila ginawa. Hindi nila sinadya. Normal death. Normal problems na nag-occur dahil hindi ako matalino. Ganun ba yun? Hindi ako napagtapos. Ang matalino hindi copycat. Meron siyang natural intelligence. Meron ako na proof na natural ang intelligente ko. 16, 22, 33, 46, 51, 64, 76, 82, 95, 107, 113, 125. Base ko yun para alamin kung ano yung day. Kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday o Sunday yung mismong year, month at number ng month or day na birthday mo. Halimbawa, 2034 November 24. Alam ko kung anong exact na day nun, kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Madali lang. May base ako na pag 4 years, bibilang ka lang ng halimbawa, yung base niya November, ang 113 Wednesday, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 4 years na yun. So kung 20 years naman, 4 days lang ang bibilangin mo. 3, 4, 5, 6, 7. Linggo. Dagdag mo yung 5 days. Friday. Yun na yung 24. So magbilang ka ulit ng another 4. Friday, Thursday, Saturday, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 1. Monday. Monday, magdagdag ulit ng dalawa. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday ang base nung day nun. Kung 24 Wednesday, 1, 2, 1, 8, 15, 22, 23, 24. Friday ang 2034 November 24. Dali lang ba? Yung natural intelligence. Nag-search ako sa YouTube. Wala kahit na anong proof ng equation o formula nila. Nagdig ako kung paano ko patunayan na matalino ako. Kung paano binuksan nung mga gustong scientist sa akin na, hey, dig deeper. We heard your thoughts.
Anong ibig sabihin ng we heard your thoughts? Naririnig nila ang iniisip ko. So, ibig sabihin hindi ako basta-bastang tao. Espesyal ako. Hindi maipaliwanag ng mga scientist ang naririnig na iniisip ko. Iniisip ko pa lang, naririnig na sa buong mundo. So, yung ginawa nilang pagpilay sa akin, right leg and left hand. Pag binuka mo ganyan, check. Checkmate. Checkmate. Ayaw akong pakawalan ng Asia para itaas nila yung sarili nilang kontinente na sila yung nagbigay ng buhay sa akin. Pero hindi. It is a curse. Dahil yung ipinaama sa akin, may nagtrabaho siya sa Saudi. Driver mechanic. Pinag-aral ako ng automotive. BSIT, Bachelor of Science in ano yung T? Major in automotive. 2005, 2006 sinabi nila disgrasya ako. Hindi. Pinainom ako ng gabi na yun, January 30, 2026, 2006, 2005, 2006. At nagulat na lang ako na sa ospital ako. Paano madidisgrasya ako? Kanang paa, kaliwang kamay lang. Na ibig sabihin nun, may nagplano na ganun lang ang mangyari sa katawan ko para hindi ako magkaroon ng trabaho. Slowly killing and giving a problem for my normal death. Yun yung sinasabi ng scientist na dig deeper and expose them. At itong sinasahod kong 500 pesos, hindi ito makatao. Dahil sa bills pa lang, gasolina, 74 pesos yung gasolina, pagkain ko pa lang, yung mga nag-gym, pag maglulus sila ng energy, kailangan nilang kumain. Yun yung sinasabi nilang curse na, slave na, papatayin ka pa. Ang strategy ng Pilipino, nakita ng buong mundo, pero ito yung pinakapatunay na nakita ko rin at alam ko rin kung paano nila ginagawa ng pagpatay sa akin. Dahan-dahan. At wala akong magagawa kundi maghintay ng tamang panahon kung paano nila gustong gawin yung dapat nilang gawin. At kung nangyari man yung gusto nilang gawin, sisiguraduhin kong patay ako. Dahil nakakasawa ang pang-aasar nila. Na naaasar ba ako? Dahil alam ko kung ano ang tunay na motibo nila para sampalin sila ng katotohanan na kailangan nilang pumatay para mabuhay. Kailangan nilang mang-curse. Kailangan nilang gumawa ng masama para sila ay mabuhay at magpakasarap. Sa biyaya ni Einstein at ni Oppenheimer o sino mang scientist na matatalinong mga bugok na walang explanation sa isip ko na naririnig sa buong mundo. Dahil yun ang totoo. Idinala ako sa Pilipinas, apart, hiwalay, walang katabing bansa, kundi dagat ang nakapalibot sa kanila. At gusto nilang isisi sa lahat ng lahi ng Pilipino ang mga ginagawa lang ng mga piling-piling tao na mang-asar, itulak ako sa problema, bigyan ako ng problema. Mga taong pinagkatiwalaan nila na kunwari mabuti sa akin. Alam kong kilatis nila. Alam kong pag-uugali nila. Mga ipinamilya sa akin na bulok ang ugali nila.
Sila ang unang-unang taong kerser o sila yung nagbigay ng problema sa akin. Sila yung mga kasabwat na gamit nila para itulak ako sa mga problema, Gokar. Driven by their own needs at giving me problem. Alam mo kung paano? Idadrive lang nila ako sa emotion, attitude problem, tainting me, shaming me, and then blaming me na ako lahat ang nag-asala at ako ang may gawa ng kung anong naging ako. Talaga ba? Sa pinakamatalinong tao dyan na naririnig ako at nakikita itong video na to, ito yung patunay na walang tao na matino na papatay at magbibigay sa akin ng problema para lang sa pangangailangan nila at gusto nilang takasan ang mga drama o mga nagawa nilang kasalanan sa pagpatay sa akin. They attempt to kill my daughter na na-hospital pa siya. Alam mo ba kung ano yung mga tinutukoy kong tao? Mga magkakasabwat, mga government employee, mga ipinamilya sa akin, mga walang kwenta, ang mga oligarkong mga businessman nila, mga business owners na makikinabang sa provincial rate dahil they can't compete and give life to their own Filipino. Yun yung sinasabi nilang kailangan nilang magmalinis, gumamit, manggamit. Kailangan nilang mag-strategize ng mga drama, prolongation of my life for them or for me to see or to forgive them. But this I wish. No mercy. Mga bata lang pwede. Mga batang walang kinalaman at yung mga matatandang edad ko pataas, pwede yung lamunin at parusahan. At wala akong pake. Yung ipipilit nilang provincial rate na pagpatay yun. Yung mga pagtaas ng mga presyohan nila, pagpapakasarap yun. Slowly killing me with the pagtaas ng kuryente, 0.84. 1 month lang. May to June, 0.84. 4. June to July, 1.27. 13 point something na ang per kilowatt hour sa Tugigaraw. At ang gasolina sa Tugigaraw, 74, 75. At ang sahod lang namin sa Tugigaraw, 500. Alam mo kung anong isisisihin? Yung hitman na nautusan ng mga oligarkong businessman na hindi makapag-compete sa sahuran na naibigay ng mga scientists o mga private investor na gumawa ng mga lahat ng produkto, delata, yung paggawa pa lang ng lata, yung mga sauce, yung mga produkto, lahat ng produkto na nanggaling sa katalinuhan nila. Ang rate na ibinigay nila, na binigay sa amin, 682. At ito ang tandaan nyo, bayad ng SM ang agency. So walang karapatan ng agency na magnakaw o mag-cut ang sahod ng tao nila. They are being paid. So yung provincial rate ninyo, strategy nyo yan para patayin ako, pahirapan ako, at idamay yung mga taong walang kahinalaman na siyang tumutulong sa akin pag namamasada ako. Alam niyo ba kung sino-sino sila? Mga bata lang yung mga yun na madidrive ng normal at makatotohanang walks of life ni Brian na pagdadaanan nila kasi 500 lang din ang ibibigay sa kanila. Hindi nila alam na pag nasa big corporate company sila, mataas ang binigay ng big corporate company na sahod nila. Pero magiging mababa kasi ang strategy ng Pilipino, isabay sa mga medium company na pagmamay-ari ng Pilipino na hindi kayang makipag-compete sa sahuran na ibinibigay ng mga private investor abroad. Yun ang gamit ko sa
scientists na gusto sa akin na expose them with their strategy. Na hindi nila kaya nagnanakaw at nagkakat sila para yumaman sila at napunta sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa mga pera, at sila ay maghati-hati sa mismong system nila. Sino bang nagturo sa Pilipino kasi na gumawa ng computers o magkaroon ng sariling system? Kayo yun, mga scientist na bugok na naglagay sa akin dito sa Pilipinas. Ito lang yung gusto kong sabihin, na wala akong kinalaman sa slavery na pagdadaanan ng mga bata pag nawala na ako sa Pilipinas. Do I make myself clear? Di nyo ko pwedeng isandwich o ipitin sa mismong strategy na kayo ang nag-implemento at kayo ang gumawa. Ako ang nag-endure at kayo ang nag-enjoy. Kung di ako naging disiplinado, siguro nakita ko na kapag disiplinado ako, kapag tiniis ko yung gutom, itadamay nila ang anak ko kasi maibibigay ko yung gusto ng anak ko. At isisisi sa akin kasi nagkasya ako sa 500. Ang galing ng strategy ng psychological war nila. Pero alam mo kung ginawa ko? Nanigarilyo ako na parang yung gastos ko dun sa garilyo na yun yung mga kinakain ko. Nagme-merienda ako, nag-gisting ako kasi kailangan ko ng energy. Kumakain ako 65 pero sigarilyo ko kasi alam ng mga tagugayigaran kung anong pag-ugali ko. Isang taon mahigit ko ginagawa. Pero gusto ko na tapusin dito this June 26 kung ano man yung ibibigay ng next agency na Blue Collar Services, BCMSI, Blue Collar Manpower Services Incorporation, Makati City. Ang dating agency namin, Dyers, 232 Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tignan ko kung anong pagkakaiba nung kapal ng mukha nila na ginagamit sila ng gobyerno at ng mga oligarko na parang hitman na papatay sa mga probinsyano. Kasi isang strategy pa nila, gusto nilang dalhin lahat ng mga probinsyano sa Manila. Sa consume, sa sahod, dun isisiksik lahat ng tao. Ang bulok ng strategy daw nila. Kaya kailangan nila akong i-manage, i-drive na kaya ko yung ganitong course, kaya ko yung ganyang course. Isa lang sana ang plano ko, automotive. Nabigla ako, ipinasok ako sa electrical. Kaya mo yan, sabi nung instructor. Tapos nung natapos ako dun, ito, kaya mo to, sabi niya sa akin. Dumrak NC2. Nagulat ako sa mga drive nila. Nautos din siguro ng mga scientists na kaya ko, kinaya ko. Nung nag-apply ako, messenger lang. Nung nag-janitor ako, na-apply ko lahat. Nagtatiles kami, nagkukumpuni ako ng vacuum board. Nasira yung dalawang vacuums, inayos ko. Dahil electronics ako. Ang daming nasisira na wire na ikakabit ko. Yung bulb, kung paano daw nawawiring ko. Yun na yung 500 pesos. Skilled, diligence, masipag. Meron akong anak na idinadamay ninyo na muntik nung patayin at pinapalabas ninyong nagpakamatay. Dahil ang gusto nilang drive manalo si Jane, dinala ang anak ko St. Louis kahit kaya ko naman dito sa High School. Sino bang nagkamali? Ako o si Jane? Ginawa ni Jane ang dapat niyang gawin para mapunta sa akin ang anak ko. Dahil alam kong mahal niya kaming dalawa. Kung gagamitin niyo sa psychological war, siguraduhin niyong kuha niyo yung mentality ng mga scientists na gusto din siyang maging nanay ng anak ko. Dahil kahit anong sabihin niyo, nakita ko na mahal niya ang anak niya. At kung ipapanalo niyo siya yung nanalo, hindi kayo. Kung gagamitin yung ipang-aasar sa akin yung mga naplano yung mga drama noon, galingan nyo. Kasi mayroong mga scientist na nakakita ng katotohanan at mga drive na dapat
hindi nangyari. Pero nangyari kasi hostage ninyo ang lahat. Lalong-lalo na yung favorite na tao nila, si Brian Ray Macrobio. Kapag inaasar, hindi uubrayan. Ano ibig sabihin ng hindi uubrayan? If he cannot do something or prove something, then he is nothing. Nothing. Brian Ray Macrobio, Microbobo, nothing Microdam. Who is Elon? E means excellent. L means lies. O means over. N means nothing. Baliktarin natin kung pinili niya ako. Excellent love over nothing. Yun yung nakakatakot dun. They expose, they lie, but they love me. Ano kaya mangyayari? Nilagay ako sa Tugi Garaw na pinangalanan ng lahat ng leaders at oligarko ng Pilipinas, at itinapon ako dito sa Cagayan na ang landscape nababaha. Hindi ka makapag-alaga ng baboy, hindi ka makapagtanim. Total curse na kailangan mo daw mag-aral. Kailangan may pinag-aralan ka para makapagtrabaho ka at mabuhay ka. Long-term run na plano nila na wala akong pinag-aralan, wala akong matatapos kasi idadrag nila ako sa gulo, magiging bobo, mga set-up na crime, mga makasira o mapanira na plano ng mga baboy nila, pigs nila, pignoy nila, na ang pangalan ng city ay Tugi Garaw. Tugi means sinusunog. Sa dialect namin yun na, Tugi. Garaw means sa bawat galaw. Garaw ka na, garaw. Sa bawat galaw. Tugi Garaw means sinusunog sa bawat galaw. Anong ibig sabihin sa English? Burn in every moves. Every seconds, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year. Timely manage na i-drag ako sa putik o lahat ng shame o kahit anong problema. Paraan, emotional damage, behavioral attitude, outburst ng galit, lahat na plano para sa execution ng slowly but surely na pagpatay. Ang problemang pinagdadaanan ko ngayon ay hindi pwedeng isisi sa akin kapag pinagdaanan ng mga bata. Dahil nakita kong mayroong tao at may mga taong umaasa na sana matapos o mabago yung pag-uugali ng mga taong pumapatay sa akin o maparusahan sila, mapatay na sila para yung mga bata maging maligaya naman kahit paano na nakita nga namin yung anak ng Diyos. Pero bakit ganyan yung nakikita nila na ang gulo-gulo ng mga matatandang mga baboy nila na gustong-gusto akong asarin at patayin. At ang sabi ng mga pulis sa mga bata, pasensya na kayo kasi kailangan daw nilang yung gawin. Ang ibig sabihin nun, sila kasi nakikinabang. Sila yung nag-set up ng crime. Sila yung tatakbuhan ng mga taong babantayan nila o gagawan nila ng kasalanan. Kasama ng mga attorney, judge, doktor, guro. Yan, yung gunggong na yan. Arlon. A means acting. R means related. L means lies. O means over. N means nothing. Arlon. Acting, related, lies, over, nothing. Itinabi sa bahay para asarin ako araw-araw. Anak niya pang utusan niya para manggulo ng tulog ko. Ang ganda ng setup yan eh. Titulo. Ang sabi niya, pangalan ko na lang daw yung titulo. Dahil yung kapatid ko, wala naman daw dito. Ginagawa niya akong bobo. Sabi ko sa kanya, magkapatid kami, so dapat pangalan namin dalawa. 3 years na. Naayos ba nila? Yung ibig sabihin ng asaran lang. Shaming lang. Kikilalanin lang daw nila ako kung paano ako
magiging greedy. Ha? Greedy? Nabenta niyo nga ako. Pinatay nila ang mismong nanay nila para palabasin na biktima sila. Pero sila. Ang galing. Tinatanong ko lang naman sana sa buong mundo kung dalawa ba ang anak ko. Kung kambal. Dahil dun palang makikita mo na may mga pinlano sila. 500. Alam mo bang pag duty ko ng 7 AM to 4 PM, masaya ako sa ginagawa ko. Dahil matataas nga yung sahod nila. Natitikman pala nila yung nakaw sa mga maliliit na tao ng mga big corporate company kasi pupunta yung pera sa BSP, ipangbabalanse nila sa mga sahod ng pinakamatalinong accountant nila na hindi nila masahuran ng tama kasi wala silang resources. They are out of gold and oil because they are dumb. They are microbobo, not me. Hindi sila uubra kasi wala silang resources. Mas gusto ko pa yung mga nagtatanim na lang na tinataas nila yung mga consume nila, mga binibili nila at binabayaran nila. Naging biktima sila ng mga tatalinong tao na dapat nagliligtas sa kanila kasi sobrang pagod nila. Nagtatanim, nagmamaneho, nangingisda, yung mga taong pasimple lang para mabuhay. Ito kasi yung totoo nun. Itinapon ako sa Pilipinas dahil galit sila sa kwento ni Jose Rizal na tinuruan na nga nila, ginawang matalino, pero yung Rizal na yun hindi rumespeto sa pinakamatatalino. Nagkwento sila ng history nila na parang naging masama pang Spanish na gustong gawing magandang ekonomiya ng bansa ng Pilipino, pero sobrang bobo talaga ng Pilipinong banggain ang hindi nila kaya. Gumawa sila ng sarili ng history dahil mayroong tutulong sa kanilang ibang party. So ang test, dinala ako sa Pilipinas para makita kung fair nga ba yung skin nila, kung fair yung pag-uugali nila, kung fair talaga sila mabuhay. Ito lang yung nakita ko, to be fair. Mayroong nagpapagod, dumidiskarte. Mahirap nga. Pinapahirapan nyo pa. Pero alam kong tao sila. At ito yung mga hindi tao. Na akala mo kung sino kasi naturuan. Nagkaroon ng degree ng hingi bago makakuha ng degree. At tataasan ng tingin nila sa sarili nila. Pero hindi nila alam kung saan sila nanggaling. Nanggaling sila sa hingi at naging pirata sila at naging baboy ng mga scientists na gustong patayin ako at sila yung mga naging executioners ko para mahirapan ako at itadamay nila yung mga mahihirap na gustong gusto pa ako makitang buhay. Yun yung mga taong nire-respeto ko pero hindi ko gustong i-link na magkakaibigan kami kasi alam kong kapag dinikitan mo pa yung mga ganong klase ng tao, makakuha ka pa lang ng simpatsya na dadalhin nila yung guilt nila as a Pilipino na wala silang nagawa, wala silang napatunayan, naging tahimik sila sa pagpatay sa akin at nagigilty sila na wala silang magagawa. Kaya hindi ko sila kinakaibigan, hindi ko sila tinitignan, hindi ko gusto yung simpatsya nila. Kasi gusto kong ipasok sa utak nila na mabuti ka. At kung mamamatay ka, piliin mong mamatay na maging mabuti ka. Yun lang naman yun. Ayoko ng kaibigan. Ayoko ng kahit anong simpatsya. Dahil alam kong in the end, it doesn't really matter. And whatever.